Good morning guys! Grabe, napaka-struggle itong araw na to. Happy Sunday yan si Daddy. Happy Sunday. Grabe, sobra. Pero tumakas na nga ako, bahala na si Mama doon kay Hugo. Kasi, unang-una guys, Hugo, nagigising siya kasi may katikatinan naman siya. Tapos, hindi ako masyadong makatulog. Yung ginising ako ni Daddy, alam mo yung parang feeling nakakatulog mo lang, ganun yung feeling. Tapos, paghatid namin sa kanya, lagi ko sa room ni Mama, kamot siya na naman ng kamot. Nung sa sala na, alam nyo ba, kada namumulat siya, siniyakap niya ako thrice, Daddy. Natanggal ko yung kamay niya, tapos niyayakap na naman niya ako. Alam mo yung gano'n, napakasabi ko, Lord, sabi ko, habaan ko pa yung pasensya ko. Kasi parang, alam niyo yung parang feeling na mawala ka ng pag-asa mag-workout. Kasi gano'n yung feeling. Kasi ina-expect mo na okay siya, na behave siya, na papaiwan siya. Ngayon, parang ang clingy niya. Kaya alam niyo yun, kaya bilib din ako sa mga ibang mommies na nakakapag-workout din na may mga toddler. Kasi alam ko yung struggle nyo, pero gusto kayong gawin. Ramdam ko yan. Yung discipline. Yung discipline, tsaka paano pa kaya rin yung bilib din ako sa mga working moms. Syempre, kasi hindi ganun kadaling iwan din yung anak, and then ang hirap din sa bata, i-let go, diba? Yung mommy nila kapag magigising sa morning. Yung mga ganun bang feeling. So, very, talaga, lalo na kapag focus ka sa anak ko, biglang ganyan. Ay, nako. Pero okay lang. Alam na, maintindihan naman ni Hugo na lahat ng ginagawa namin is para rin sa kanya. Siya rin mag-benefit ito kasi ayaw naman namin maging KJ para sa kanya, diba? Pag ganun ka-hyper yung toddler mo, parang si Hugo, kailangan mo talaga ng Daddy, diba, alam mo kailangan mo ng matinding energy. Minsan nag-uusap kami ni Daddy na sabi namin, tignan mo, hindi ba tayo mag-workout kapag ganyan kakulit yung anak natin? Kasi, doon yung wallet ko. Hindi ka makakasabay. Oo, mahirap. Ako sana hindi mag-text si Mama na pero ayoko mo nang isipin, focus muna ako sa workout. Magbe-breakfast muna ako ng hello ngayon kasi wala ako masyadong tulog guys. Natulog ako ng 1 AM na kasi nag-edit pa ako, tas nanood pa ako ng tour ni Kim Chu sa bahay, sa room niya. Grabe, sobrang galing. Alam mo yung parang nakakapanood ka ng mga successful na tao, mamomotivate kang gumawa ng sarili mong way para hindi naman sobrang ganun ka bongga yung life, pero yung may inspire ka man, 'di ba, na makakapag mag-work hard para makamit mo rin yung pinapangarap mo, yung mga ganyan mga goals mo sa buhay. Pero simple lang yung mga goal ko sa buhay. Gusto ko lang ng brand new car kasi everyday namin ginagamit dahil alam ko sa sarili ko na kaming dalawa ni Daddy is ever since na pinaghihirapan talaga or pinagtutulungan talaga namin yung mga expenses namin, like yung mga bills, yung mga sa kotse, lahat kami rin bumili ng kotse, ganyan, and syempre bahay. Kaya alam mo yon, yung tanging goal ko lang ngayon is makabili ng brand new car dahil everyday namin ginagamit. Other than that, siguro savings, pero wala na akong ibang mahihiling pa sa buhay ko. Thank you lahat. Yeah, thank you. Yung ganung feeling ba, wala na akong ibang hinihiling pa, kundi yun lang. Ayun ang gusto ko sa buhay, makabili ng bagong kotse. Yun lang. Anong meron dyan sa usapan? Hindi, kasi si Kim Chu, sabi ko, napanood ko yung bahay niya. Tapos, ang ganda ng story niya kasi for 5 years, doon lang siya sa sofa niya natutulog. Tapos, ngayon lang siya nakaayos ng bahay niya ng sobrang, sabi niya, gusto daw niya i-reward niya yung sarili niya. Tapos, nakita ko yung mga, siya naman, ang luho niya is puro bags. Lahat ng pinaghihirapan niya, makikita mo is nasa bag niya kasi gusto daw niya kada work niya is bibili siya ng bag. So, sabi ko, masarap makanood ng mga ganong tao na sobrang successful kasi mas mamomotivate kang mag-work hard, diba? Dapat may goal. Dapat may goal. Sabi nga ni Daddy, pinag-usapan din namin kahapon na siguro every third week or third Sunday of the month, mga ganyan, mag-sit down to kaming dalawa. Na kaming dalawa lang kasi mag-uusap kami ng mga plans namin sa life or yung plans namin every month, ganun. Yung mga goals namin na targetin namin every month, 'di ba? At least. Yep. Dahil ba't gusto mo na ganon? At least may direction, you know where you're going, you know what to hit, and then so we can go and give out each other yung support system natin. So communication na rin as husband and wife.
Ibang bonding din kasi talaga yung kayong dalawa lang. Baka kung saan napunta yung banding na yan. Saan ba yung venue ng meeting natin? Sa bahay? Sa bahay. Na, kidding aside guys, talagang yun ang gino-goal namin ni Daddy na yun nga, meron kaming dapat plano sa buhay namin, like yung goal namin every month, kung mahihit ba namin yun or hindi. Pag hindi, so do something about it, yung mga ganun. Kasi parang communication na rin yan bilang mag-asawa, kasi iba talaga kapag dalawa kayo. Kahit na parang maiiwan mo si Hugo na ilang oras, pero syempre, kailangan balance. Ang hirap din talaga maging nanay. Ngayon ko lang din na-realize yung mga nanay, believe din ako sa inyo, kasi ang hirap talaga mag-balance, lalo pag may anak ka. Balance mo yung anak mo tsaka asawa. Sa mga husband, feeling ko, hindi pa nila masyadong, although nag-work naman sila for us, pero iba kasi, pag nanay ka, parang lahat kaya mo, parang multitasking talaga. Hindi naman sa ina-underestimate ko yung mga tatay ha, pero iba talaga. Kasi, Hindi. Tapos na usapan. Don't get me wrong, guys. Tapos na. Dapat talaga pag nagtutok ako ng ganito, wala yung asawa ko eh. Tapos na. Hindi, kasi diba, iba talaga. Iba talaga pag nanay ka. Naniniwala ako dun, kaya sobrang naging mabait ako sa nanay ko nung nagkaanak ako. Parang mas naging mahaba yung pasensya ko sa kanya, ganyan, kasi alam ko eh. Ganon. Alam mo, makulit ka. To. Grabe ka. Pinaganda mo lang na makulit eh. Hindi naman talaga makulit, literal eh. Sabihin mo yung totoo. I don't know. Huwag kang plastic, kilala kita for 11 years, Daddy. Alam mo yung gusto mong sabihin, hindi makulit yung word eh. Pinaganda mo lang yung word. Parang cute. Sige guys, tatakbo na ako. Kakainis naman to. Sige, later na lang. Thank you, boss. Ito guys, yung mga incoming races nila. Sorry. So, dito kami sa Sales sa June 9, Vermosa Sprint Try kasi maganda yung organizer niyan, biking. Walang sarado pa nga sila. 8 yata yan mag-open eh. Daming tao sa oval. Ewan ko sa'yo, Daddy. Di ba nauna ako? Ikaw gumamit ng phone mo. Hi, Jan. Ikaw ba to? Hi, Jan. See you later. Late na kami. Hindi na makakadaan dyan. Ang ganda naman ito. Picturean mo kaya ako mamaya dito. Alam namin maraming tao ngayon eh. Sabi ni Kuya, hindi na kami nag-swimming. Ang puputi na namin. Sabi ko, kaya nga soon mag-swimming na kami. Balik swimming na kami. Daming tao. Grabe guys. 5 kilometers yung nagawa ko plus 5 minutes skipping rope lang kasi sobrang bigat ng puson ko. Ganun yung bigat-bigat ng puson ko. Namumula na ako. Sobrang happy ako. Ito na. Pabalik na ang aking kasunugan. Ayan, babalik na ulit yung skin tone ko by December, January, Feb. Pero itong buong taon na to is expect nyo na napakita nyo sunog na naman ako sa mga susunod na buwan. Kasi this week, start na kami. Actually, para mag-start pa ako ng next week training kasi nga meron akong monthly period ngayon. Hindi ako makapag-training ng maayos. But next week, na kami, swimming na kami kasi masasalihan kami sa June. Kailangan talagang paghandaan yun kasi medyo mas malayo yung distance nun. Parang 750 meters swim yata yun, tapos 20k bike, tapos 5 kilometers run. So, medyo patayan siya compare sa mga dati namin sinasalihan. So, pwede na kami mag-upgrade ngayon ng mga sasalihan na medyo malayo lang yung distance kasi si Hugo medyo malaki na naman siya. Mas marami, may mga time na kami magtagal sa training like 1 to 2 hours unlike before 1 lang or 1.5 hour lang kami. So, sobrang happy lang. And kasi parang achievement mo sa sarili mo yun, 'di ba? Tsaka para sa health mo na rin, 'di ba? Guys, mandatory shot na ngayon. Sobrang happy ako, nakita ko si Jen kanina. Sobrang linya, ang ganda ng katawan. Iba talaga guys pag workout nyo is swimming kasi whole body. Pag nakita, hindi ako nakapag-vlog kanina pero sa Instagram, yung katawan niya lin as in sobrang ganda. Alam niyo yung parang payat na hindi mukhang tuyot na parang naka-matured pero yung pagkapayat na is alam mong nag-workout na nagtotone lahat ng muscles. Yun yung maganda talaga. Kaya ba talaga guys pag workout, pag gusto nyo pumayat talaga or diet kayo with workout, wag yung
diet lang kasi nakaka-matured talaga tignan, as in iba yung may mga muscles kayo konti. Ayun. Pero di ko sinasabing ano ha, yung nasa nakikita ko lang sa iba. Ayun. Magpapahangin si daddy ng gulong dito sa lapit sa amin. Yan siya. Anong pinapagawa mo sa apo mo, ma? Pag lola, yung iniiwan talaga sa lola. Tulang na kayo na magalinigo na ako. Sabay mo na to. Daddy, sir, daddy. Ba't parang mas excited siya makita ka kaysa sa akin? Ma, ano ba yung pinagagawa mo sa apo? Palitan ko ng tetali. Grabe ka! Tahimik kami, oh. Ano yung kadiri yung paa niyan? Parang nilinis niya yung... Hey guys! Ayan, grabe. Hands down ako guys, no joke. Mas pina-improve nga nila ng Pretty Angel Shop yung pangkilay nila. Ang ganda! As in, para siyang isang brand na ginagamit ko na tagpa 500 na binili ko. Na lagi kong ginagamit. Ito, 199 lang ata to. Pero same na same sila. Ayan o. Ang ganda guys. Tapos yung ginamit kong brow mascara, yung binili ko sa Pink Sugar na sale. Kasi blonde siya. Ano lang siya. Ang ganda. Sobra, oo. Feel ko yung kilay ko kasi kahit pa paano okay naman siya ngayon. Kasi naglinisin ako ng kilay. Although parang mas makapal to. Ayusin ko kaya. Pero okay na. Siya lang naman kami. Tinesting ko lang yung pangkilay ko. Tsaka the best din talaga yung Maybelline Superstay 24 hours na pang foundation, and then yung ginagamit kong pang pang set is yung yung mineral powder ko. So next week guys, makakapagsal na ako nun. Why? I thank you. Say hi. Ay, Blue. Say hi. Blue. Can you say hi? Can you say hi? Give it to mommy. Thank you. Sa likod ng ano. Kamusta ka? Ha? Tulog. Sila. Tingnan nyo guys ha, super gwapo oh. Oh wow. Tita, hi. Hi. Kami ng lolo ko sa vlog ko po. Vlog? Ito pala yung mga boys. Itong tatlong to, magkakapatid to. Mag-hi muna kayo. Si Joshua, si Aaron, tsaka si Zach. Ayan. Si Bren, pinsan nila. Pinsan namin. Si Daddy nakiki-feeling bagets naman dito. Ano feeling mo bagets ka? Oo, bakit? Feeling mo bilong ka sa kanila. Mga gentleman kami. Tayo ka nga, Zach. Patingin nga height mo. Patingin. Tayo ka lang. Patangkad pa ako kay Hala, ang tangkad niya, Daddy. Naiwan ako. Naiwan ka na nilang lahat. Pansin ko lahat ng mga generation ngayon ng mga guys. Ang tatangkad, Ang no? tatangkad. Si Brendan yun, di ba? Mga sagan sa cherry fair kayo eh. May sariling maganda siya? Maganda? May tugtog eh. Sige nga, sample. May tugtog, alam nyo yan. Maganda eh. Pwede na? Sino natin kailangan ng sound system? Ang galing nga. Wait, okay. Kanta na, wait. Kanta ka na. Kakanta na, umpisa na ako. Pagkakatapos ko, pwede na, di ba? Ang galing! Dali mo ako isang battery niyan. Saksak lang ang saksak. Dadaldalan lang. Yes. Di ba? Sa YouTube. Mahirap pa kayo mga video okay yan. Tipid yan ah. Sa buhay ko ito, yan tayo tanging pangarap lang. Ang ganda. Iyong pagmamahal. Pwede, pwede. Pwede. Yes, ganito pa yan. Aalagaan ka. Natin kung asan sila labas tayo. Asan na sila pumunta? Natin kung asan yung mag-ama. There's Wawa, oh. There.
Pwede mo babae. Nanap ka namin eh. Kaya napanap si Hugo sa'yo. Ha? Kasama ko daw maligaw siya. Maganda yung itsura niya. Kuha mo muna siya, oh. Ano ba yan? What letter is this? G. G. G is for? For what? Black. What? Where? Black? G is for what? Goat. Goat. Nagulat ako. Hawak nito. Sabi niya, Goat. G. Very good ah. Alam niya yung mga letters ah. Hey guys, nandun na kami sa HMR. Mamaya ako kayo i-update about sa lolo ko. Wala tuloy yung ano ko. Ayan, bibili lang kami ng Aquation lotion dito kasi si Hugo, kailangan niya na ng lotion. Doon lang kasi talaga siya hiyang. Pero sana may stock pa sila dito. Ay. Na-stress din si mama today. Pagod na pagod. Doon lang kami sa HMR. Half pala to. Kalahati HMR, kalahati Save More. Meron na dito oh. Tone up. Ito pala ma, Chupa Chups. Pero ano flavored siya eh. Wala yung original. Ito original. Ito oh. Ito pala ma, 9 pesos isa. Hindi na piso-piso sa tindahan yung lollipop ni Hugo. Oy, sus! Wow! Wow! Naka na! Oh, let's go. Let's pay now. Hey guys, ayan, nag-lipstick lang ako pero nakapaghilamos na ako. Ayun, ang tawag dito, si Hugo tulog na. Sobrang agay natulog sa biyahe pa lang. Tapos, after nung sa HMR kanina, wala kasing stock ng Aquation. Sa sukat daw madami. So, ang ginawa namin, nag-Macau Imperial na lang kami. Hindi na ako nakapag-vlog kasi madilim na rin. Tapos, si Hugo nagsumbong kasi sa akin. Kasi nga, pinagalitan pala ni Daddy kanina. Kasi iyak na iyak kay Wawa niya. Ay, lumabas yata si Wawa. Tapos yun, pinagalitan niya sa car. Tapos pagdating daw ni Wawa, umiiyak, nagsumbong, Daddy, gano'n. Kaya sabi ko, hindi mo talaga pwedeng pagalitan. But anyway, sobrang happy ako kasi nakapag-Macau Imperial ako yung cream cheese. Pero, pag nainom mo na siya, parang ano yung parang nakakaumay na siya. Parang hindi mo siya hanap-hanapin. Mas okay pa sa akin yung Tiger Sugar, Infinity Daddy, no? Serenity. Yung mga gawin lasang-lasa mong tea talaga. Kasi mga Macau Imperial Coco talagang parang, ano mo yun, milk na milk talaga siya. Although, dati yun ang hanap ko. Pero ngayon kasi parang nag-iba yung lasa ko. Gusto ko may taste ng konti ng tea. Tapos, ano pa ba? Tomorrow, hapon kami mag-workout pagtulog ni Hugo kasi kailangan ko magbawi ng sleep kasi kagabi grabe kanina. Sobrang hirap na hirap ako matulog dahil kay Hugo. May allergies na naman. Hindi ko alam kung bakit na naman. Parang, ewan ko, sa weather ba? Ewan ko, parang ganun. So, kailangan ko magpahinga, mag-recover ng sleep. And then, yun, sa hapon na lang. Tsaka si mama puyat-puyat yun. Di pala rin yun si Hugo. Ano pa ba? Yun lang naman yung update. Yung lolo ko. Naiyak-iyak ako kanina kasi naawa ako sa lolo ko. Tapos, alam niyo yung parang feeling na hirap na siya na ganun siya ng ganun pag nahihirapan. Tapos, kamot siya ng kamot. Ayun yung diaper niya. Tapos, sabi ko sa lola ko, sabi ko baka kasi baka approval mo na lang na pagpahingahin na lang si Kaka, baka yun na inaantay niya. Kaya sabi ko, pag nakita mo siya, hirap na hirap. Pero sabi niya, gusto niya, ano sabi niya, Mimi? Pero yung sumunod, sabay na. Pag sabay na lang daw sila sana. Kasi alam ko kung gaano kamahal ang lolo ko yung lola ko. So, siguro yung lolo ko nag-hold din siya kasi alam niyang malulungkot yung lola ko kasi sobrang mahal. Tingnan mo naman, sabi ko nga sa lola ko, kayo yung best example ng till death do us part at saka kahit maputi na ang buhok ko. Sila talaga, sobra sabi ko sa ngayon, sa panahon ngayon, bihira. Sabi ko nga sa lola ko, bihira na yung katulad nyo na talagang magkasama, no daddy, no? Kaya sabi ng lola ko, ang secret lang naman dyan is kahit anong mangyari, pag mahal nyo isa't isa talaga kayo mag-iiwanan. Kahit anong problema yung dumating. Tapos, alam nyo yung parang kahit pigilan ko, pag makita ko yung lolo ko na hirap siya, pag gumagalaw siya, tapos pag magano'n siya, tapos kinakausap ko siya kanina. Ayan, parang kinakausap ko siya kanina. Tapos, alam ko yung reaction niya na parang, lagi niya sinasabi sa akin na yung lately na pupunta kami na parang, yung thinking niya is malakas siya. Nasa isip niya malakas yung isip niya. Pero yung katawan niya hindi na sumasama. Parang hirap na. So,
Kaya sabi ko, okay ka lang baka, kapalakas ka. Parang yung mukha niya, parang hindi ko maintindihan na alam ko yung gusto niyang sabihin. Ayun, pero wala, ganun talaga. Yung pinsan ko nga naiiyak na siya kanina pag nakikita yung lolo ko kasi parang alam mo hirap na. But soon guys, papadali na, for sure padadali na nila sa hospital para malaman kung ano ba talaga, anong dapat. Pero ngayon, okay naman siya, pero may times talagang maingay siya dati na gumagano siya, parang nahihirapan siya. Sabi pa ng lola ko kanina daw kay Heinz, ayaw niyang lumabas kasi iba na doon nararamdaman niya sa lolo ko. And ayaw niya ma-miss yung chance na if ever baka doon lumabas siya is may mangyari sa lolo ko. Ayaw doon niya pagsisihan. If ever na lumabas siya, diba kasi sabi ng mga bisita, labas ka naman dyan, ganyan, ayaw daw niya. So, ayun, parang yung feeling ko is malungkot na masaya ako. Malungkot dahil ganyan yung sitwasyon ng lolo ko. Masaya kasi yung achievement ni daddy, yung bagong business namin, pero hindi ako 100% na okay. Parang hindi ko ma-balance, parang ganun yung feeling ko ngayon. Diba? So, ayun. Pero, ganun talaga ang buhay. Pagsubok lang yun. Alam ko may purpose kung bakit nangyayari ito. And syempre, para pampalakas din to. Tsaka alam ko naman na if ever naman na kunin na ni Lord yung lolo ko is ganun talaga ang buhay. Diba? So, ready na lang talaga yung sarili. Kasi ang hirap din makita na naghihirap yung lolo mo. Alam mo yon, parang, ewan ko ba, madali sabihin eh, pero iba, hirap din gawin minsan na maging ready. Ganun talaga guys. Pero kaya natin yan. Thank you so much sa mga PM nyo. And, ayun, maraming salamat sa support nyo sa amin, sa family namin. Thank you so much. So, yun na lang muna guys. Tomorrow na lang. Mag-edit na rin ako. And, yun. Thank you so much guys for watching. And, God bless. Ito yung anak namin na, oh. Hawak pa niya yan.